Bukod kay Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio, sinibak na rin sa pwesto ang Deputy Administrator nito na si Emma Sinclair ayon sa Malacanang dahil daw ito sa questionableng pagbili ng bilyong pisong halaga ng lupa ng ahensya. Para sa ibang detalye, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili live mula sa Malacanang. Maricel, ano ba yung bagong sinabi dyan ng Malacanang? Ruth, tulad nga ng nasabi mo, tuloy-tuloy pa rin yung paninibak ng Malacanang sa mga kawani ng gobyerno na nasasangkot sa mga questionableng transaksyon. At isa nga sa mga nasampulan, gaya ng inanunsyo ni Undersecretary Claire Castro kanina, ay ang Deputy Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na si Emma Sinclair. Nangyari ito ilang araw lamang matapos matanggal sa pwesto bilang administrator si Arnel Ignacio. Giit ni Undersecretary Castro parehong tinanggal ang dalawa at hindi nag-resign. Kaugnay pa rin daw ito ng questionableng land acquisition deal na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Binili ang lupang ito para sana sa halfway house o dormitory type accommodation na malapit sa NAIA Terminal 1 para sa mga OFW. Pero ipinilit kasi ang land acquisition kahit hindi pa raw ito aprobado ng board. Sabi ni Yusek Castro, ang hakbang na ito ay dapat maging senyales sa ibang mga opisyal ng gobyerno na huwag manloko. Hindi umano magdadalawang isip si Pangulong Bongbong Marcos sa tanggalin sa posisyon ang hindi magtatrabaho ng maayos. Ruth, matatandaan natin na doon sa unang podcast ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na sinabi niya na ongoing ang performance evaluation sa mga gabinete, miyembro ng gabinete. Kaya sa ngayon ay tinitingnan kung sino ang dapat na manatili o mawala sa pwesto. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.